Alam niyo, nagtataka lang ho ko dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso na kung saan ay bakit nila pinag-iinitan ito pong si Cavite Congressman Kiko Barsaga at kini-question yung kanya mga pag-uugali kung ano man na dapat daw ho yung standards of human behavior, yung pagiging kongresista dapat daw maging maayos. Dapat unahin nyo ho, mga kababayan, yung mga magnanakaw ho dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, yung mga kongresista na inyong kasamahan na nagbulsa ho ng pera ng taong bayan, yung po ang unahin nyo. At isa lang sa House Committee on Ethics at mapatalsik po sa pwesto, di po ba? Kasi ito pong si Congressman Kiko Barsaga, sa totoo lang ho, mga kababayan, at least papaano parang nagising po yung kamalayan ng mga tao na kung saan may congressman pala na ganito. Na talagang matapang at walang takot to kung bumatikos, kahit Pangulo, binabatikos sa mga kababayan at kanyang mga kasamahan. Biro mo magtatanong kay Congressman Sandro Marcos, anak ng presidente. Tinatanong, kumusta na ang tiyuhin mo? Talagang grabe ho magtanong, di po ba? At ako, sa tingin ko mga kababayan, mahirap husgahan na sinasabing, yung human behavior, yung mga pagkilos daw po niya, ano kayo, doktor? Dapat ho, unahin nyo ho muna yung inyong mga kapwa mababatas na nagbulsa po ng limpak-limpak na salapi, mga kababayan. So itong pinag-uusapan natin dahil sa kahapon ay nagsagawa na po ng hearing ang House Committee on Ethics at na kung saan ay inuumpisahan na yung pagdidisiplina o pagpapatalsik kay Congressman Kiko Barsaga, si Miao Miao. Pero sa aking pananaw ho, mga kababayan, pwede nang pwede nang wag pagbigyan kasi kung ako kay Congressman Kiko sige, disiplinahin niyo ako rito. Pero yung mga nagnakaw natin kasamahan dito, anong gagawin natin? Pwede silang buweltahan dyan Okay ho, mga kababayan natin sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel, ano pong masasabi niyo ho rito? Pero ito panoorin ho muna natin ang report at kasi mismong itong si Deputy Speaker at Antipolo Congressman Ronnie Puno, siya po ang pangunahing complainant, siya po ang nagsulong ng ethics complaint laban po kay Congressman Kiko Barsaga. Kasi kine-question niya yung standards of human behavior at yung pag-uugali raw ng isang kongresista na nakaka-apekto raw sa imahe ng mga mababatas. Ako, pananaw ko, mas nakaka-apekto sa imahe ng mga kongresista, yung mga kasama niyong nagnakaw, nagbulsa sa pera ng taong bayan. Ito, panoorin niyo muna itong report na ito. At maya-maya, ipagpapatuloy natin yung ating komentaryo. Ito ho, yung nangyari sa unang pagdinig ng House Committee on Ethics laban po kay Congressman Kiko Barsaga na isinulong po ni Congressman Ronnie Puno. Ito po. Parehong matigas at walang reconciliation para kina House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronaldo Puno at Cavite Representative Kiko Barsaga. Kapwa nila ito giniit matapos ang unang pagpupulong ng House Ethics Committee sa reklamong isinampa ni Puno laban kay Barsaga. Sasailalim sa Subcommittee on Reconciliation ang kaso ni Barsaga. Pero ani Puno, nararapat lang na mapanagot ang mambabatas sa kanyang mga naging pag-asta dahil naaapektuhan na nito ang imahe ng Kamara bilang institusyon. We should remind him about the standards of human behavior. He does not believe he did anything wrong because obviously his standards are much lower than the average person. Mas mataas rin daw dapat ang standards of behavior para sa isang kongresista dahil nire-representa niya ang isang distrito. Sinampahan ng ethics complaint si Barsaga na dati ring miyembro ng NUP dahil sa mga naging post nito na may lewd content at ostentatious display of wealth. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Pero si Barsaga, nanindigan na wala raw siyang maling ginawa bilang mambabatas. I wouldn't be defending myself in the Ethics Committee if I do believe that I violated anything there. I would prefer not to settle it. Handa rin daw siyang harapin ang kaso at maging ang kahit anong parusang ipapataw sa kanya. Alas 9 ng umaga nagsimula ang pagpupulong ng Ethics Committee kung saan late dumating si Barsaga. At ang rason niya, we're very busy last night. I was just playing games on my computer. Pero bukod
Bukod sa paglalaro ng computer games, dumalo rin si Barzaga sa rally sa Makati kagabi. Isa siya sa mga nagsagawa ng noise barrage sa labas ng Dasmariñas Village para ipanawagan ng pagpapanagot kina dating House Speaker Martin Romualdez at former Ako Bicol Representative Zaldico. Anya, kailangan panagutin ang dalawa sa umano'y pagnanakaw sa pondo ng bayan at sa insertion sa 2025 national budget. Isa rin si Barzaga sa humihimok sa publiko na ipanawagan ang pagbibitiw ni PBBM sa pwesto sa gitna ng kontrobersya sa korupsyon kaugnay sa mga guni-guning flood control projects. Sir, dati kinampanya niyo si BBM, tama? So ngayon, nagsisisi ba kayo na kinampanya niyo siya? Hindi naman, kasi pag kinumpara mo yung mga speech ni BBM noong 2022 at noong 2025, then they're very different people. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero noong 2022, at that time, no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya. And I think it's time for him to resign. Nakatakdang mag-adjourn ng Kamara ngayong araw pagkatapos maaprubahan sa third at final reading ang 2026 national budget. Kaya saka lang magpapatuloy ang pagdinig laban kay Barzaga kapag nagbalik sesyon na ang Kamara ngayong November 10. Ayun po, napakinggan nyo naman yung mga standards of human behavior, pagiging kongresista, kinatawan daw ng mga ng taong bayan sa Kongreso. Siguro mas maganda unahin nyo muna yung mga nagbulsa yung may mga kickback at yung sinasabi nga dyan na kongresista, kontraktor, congressman na kontraktor pa. Dapat yun ang inuuna nyo dahil sila po talaga nagbibigay ng tunay na kahihiyan sa mga mababatas, di po ba? Ako mga kababayan, hindi sa kinakampihan ko ito pong si Kiko Barzaga. Pero yung mga ganyang aktwasyon at mga sinasabi, ako mas bumibilib ako sa kanya. Wala po siya takot. Samantalang yung iba, hindi naman lahat marami dyan kasi lalo't siyempre nakikinabang kung ano man, takot bahagang buntot, ni katiting na magsabi ng laban sa administrasyon, di po nila magawa Pero ito si Kiko Barzaga, mga kababayan, talagang napakatapang. Kayo ano man sasabi nyo rito, mga kababayan, dito po sa ating mga taga-subaybay, sa ating channel. Kayo ba ay pabor? At sabi, kini-question yung yung standards of human behavior, yung pag-uugali, hasta raw ni Congressman Barzaga. Meron nga dyan, yung iba patay-tahimik lang Pero bilyon ang binulsa. Namumuhay ng marangya, mga kababayan, di po ba? Alam nyo ako, pag nagpupunta ako dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, lalo na kapag pag State of the Nation address, pag nakita nyo yung parking, parang showroom, grabe naglalamasan po yung mga mamahali ng mga sasakyan. Pag titignan mo yung sweldo ng mga mambabatas, magkano lang naman? Hindi ka kayang mag-maintain ng ganong kamamahal na sasakyan. At nakatira yan sa mga mansyon, hindi lang iisa. Napakarami mga kababayan. At meron mansyon sa probinsya, dito meron din sa mga first class na mga subdivision mamahalin. So, yun po ang dapat na unahin na tingnan ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso para malinis po at may isaayos yung imahe ng mga mababatas, di po ba? Kasi sabi, nakakasira raw sa imahe ng mga kongresista, ito pong si Congressman Kiko Barzaga. Mas nakakasira yung mga nagnakaw, di po ba? Kayo sige, comment na kayo sa ating pinag-uusapan ngayon. Dito po sa isyong ito. Kayo ba ay kakampi rito kay Kiko Barzaga o dito po sa mga magnanakaw ako mas gusto ko kay Kiko Barzaga. Kasi kahit pa paano talagang binabanggit niya, binabangga niya lahat, mga kababayan. At matindi yung tinanong siya ng mga reporter, hindi ko alam kung yung reporter mawalang galang na, bakit daw siya na late. Siguro yung reporter hindi niya po na monitor na napuyat umabot na sana hanggang alas 12 o alauna. Ito pong si Congressman Kiko Barzaga. Di ba, mula sa Manila, nagmarcha, punta sa sa Forbes Park, sa Makati. Mga kababayan, sa Dasmariñas, kasi magkadikit lang Dasma at Forbes. Nandun sila. Nag-noise barrage at
kanilang ipinakita yung kanilang damdamin laban po sa mga nangyayaring katiwalian dito po sa ating gobyerno. At yun ho, no, talaga napuyat. Siguro pang-asar na lang na napuyat sa computer games. Kasi ganun ho talaga, di ba? Pang-asar na lang ho, mga kababayan. Para ang gusto sabihin ni Congressman Barsaga, hindi ako rito. Hindi ako kinakaban sa mga ethics complaint na yan. Actually, parang naglaro pa ako ng computer. Parang ganun, pang-asar na lang ho yan, mga kababayan. Pero ako, I'm sure napagod ho yan dahil sa nagmarcha. Pinuntahan niya yung rally sa Maynila tapos sa Forbes Park. Bagamat may mga sinasabi, naku, kakaunti lang. Alam niyo ho, yung malaking rally saan nagsisimula? Sa kaunti. Alam niyo ho, ang importante yung mensahe. Meron pong mga sumisigaw at sabi mo kahit kakaunti ho yan, ng ilang mga kritiko ho dyan, kakaunti pero at least naibigay po nila ang mensahe. At siguro ho, nakakaawa rin ho, siguro na, talagang asar na asar ho siguro, yung mga nakatira ho dyan sa mga mamahaling subdivision sa Forbes at sa Dasma. Nalihiti mo po yung kanilang pagkakabili. At dahil po sa kanilang ginawang matinong negosyo, nakabili po sila ng mamahaling ari-arian dyan. Samantalang meron po silang kapitbahay na nakabili na lumilitaw ho ngayon dahil sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Di po ba? Nakakahiya naman, nakakaawa naman yung mga nakatira ho dyan. Pero wala ho Siguro gawin nyo, magpetisyon ho kayo. At palayasin nyo ho dyan yung mga magnanakaw sa inyong subdivision. Kayo ho, ulitin ko, ano masasabi nyo? Mag-comment lang po kayo. Huwag nyo rin po kalimutan na i-like at i-share. Sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para kayo po laging updated dito po sa ating mga tinatalakay ng mga mainit na issue. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.